Hello, hello, Aries Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 17 hanggang 23. Advance reading po ito para makapag-prepare kayo sa following week. Okay? May unang tumihaya, you have the Moon card. Moon card's all about secrets, mga bagay na nakalihim sa'yo o mga takot mo. Kayo pinapayuhan na huwag ka mag-alala, the answers will come, and that all of your fears ay papalitan ng security and assurance. Okay? Napakagandang paunang mensahe. Ituloy natin for your shuffling. Kumusta ka, Aris? Siya nga pala, prepare na your isang tanong ha. Kung meron kang one big question, hawakan nyo po yan sa dulo po. Atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala, mga mahal kong Aries, maraming salamat ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, alam nyo naman, yan yung tanging paraan para sa akin na patuloy pong makapag-read sa inyo ng libre dito sa ating YouTube channel. So please, continue nyo po na wag mag-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin. Okay? Maraming salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Swords. Aries, this week, ramdam ko dito yung word na enough. Parang sabi mo, tama na, ayoko na, pagod na ako. Ayoko nang mag-dwell sa negativity na ito. Ayoko nang maranasan pa to. Ayoko nang sapitin pa ito ng paulit-ulit. Parang sabi mo, I have enough. Gusto ko nang bumangon, gusto ko nang bumawi, gusto ko nang umalis dito. Parang ganun eh. Meron kang isang sitwasyon or isang kinakaharap ngayon na parang na-realize mo, ihihinto ko na to or titigilan ko na to dahil I need to find another way. I need to make sure na hindi ko na to ulit mararamdaman pa. Parang ganyan. So kung ano man tong pain mo or suffering mo o kinakaharap mo ngayon, sabi dito, rurok na yan. Makaalis ka na dyan and magalak ka, ma-excite ka dahil may chance ka for something better para makaangat or makabawi. Kaya palakpakan ng sarili, nakalagpas ka, ngayon gising na gising ka na at pabangon ka na sa bago. Congratulations. In your core energy, meron kang the Queen of Cups. Sabi dito ng iyong spirit guides, panahon to para i-honor mo ang kaligayahan mo. Follow your heart. Napakasimple, di ba? For a very long time, palagi kang nagbibigay eh. Nagpaparaya ka. Narinig ko dito na for the longest time, you forget yourself. Na ako naman, needs ko naman, pangailangan ko naman. Minsan burnout ka na. And minsan ayaw mo nang gumalaw, wala ka ng pag-asa, wala ka nang nakikitang magandang bagay dahil halos lahat parang feeling mo pumapalya, di ba? So sabi dito ng yung spirit guides, take care of your heart. Huwag mo mawawala ng pag-asa about something. Huwag mong hayaang durugin ka ng mga sitwasyon o mga tao sa paligid mo o ng mga pangyayari. Every sunrise is your opportunity to regain and win yung mga bagay na gusto mo. Kaya you need to ask your heart, what do I want now? What do I need now? What will make me happy? Kailangan itanong mo yan sa iyong sarili para alam mo yung mga bagay na tutumbukin mo next. Okay? Meron ka mga nais, meron ka mga gustong makuha or magawa, pero parang pinapanghinaan ka. Maybe because may trauma ka pa dito o meron ka pang pain dito. Kaya parang feeling mo imposible naman, parang napakalayo naman, parang hindi ko sure, parang ganon. So kailangan palakasin mo yung hope and pag-asa sa iyong puso na magagawa mo pa ulit, makakaya mo pa ulit, makakabangon ka pa ulit. Okay? The Queen of Cups, you have the Moon card. Lumabas kanina yung Moon card, di ba? So sinasabi dito na you have a chance para makalagpas sa yung temporary problem.
Kung ano man yung kinakaharap mo, temporary lang yan. It will end soon. There will be a solution. Pero kailangan talaga, ikaw yung uri ng taong, hindi, kaya ko to. Hindi ako papanghinaan. Hindi ako papalubog sa aking mga problema. And I will find the way para makabawi na. Kumbaga, ito yung panahon na you will not quit for yourself. Okay? At the bottom, the Queen of Swords. Yes, seeing things clearly. Kung ano yung pagkalubog, kung ano yung, sabi ko nga sa opening natin, may mga questions kang masasagot, may mga assurance kang makukuha. At ito yun, liliwanag ang isip mo tungkol sa isang laban. At sabi mo, nakapag-decide na ako, I will fight kahit hindi ako sure because buhay na buhay sa puso mo yung pag-asa tungkol sa isang bagay. Okay? So congrats, good luck. So mga Aries, ano po ba yung mga inaasam mo ngayon na balak mong dumating this week? Advanced reading po ito kaya marami ka pang preparation kung paano mo makukuha yung inaasam mo. So comment down below, i-manifest natin yan para matupad sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Seven of Cups. Sabi dito ng iyong spirit guides, mag-focus ka sa pagtupad ng mga bagay na gusto mo mangyari sa iyong reality. Karamihan kasi sa mga gusto mo, nasa isip lang. Kumbaga, puro pantasya, puro hiwaga, puro visions. Na sana ganito, sana ganun, sana ganyan. Tinatawag ka na huwag ka nang ma-confuse pagdating sa mga bagay na gagawin mo. Alam ko medyo malungkot ka pa or nangihina ka pa or wala ka pang ganong kalaking kumpiyansa para asikasuhin to. Pero pinapayuhan ka talaga na focus on making your dreams to your reality. Ikaw ang hahakbang. Ikaw ang makakaisip. Ikaw ang merong power to make that happen. So, kailangan isipin mo ngayon, ano ba yung mga action ko? Paano ko to gagawin? Meron pa bang pag-asa sa puso ko para to pa rin to? Parang ganyan. Okay? Clarify natin. Seven of Cups. Meron kang the Empress card. Yes, create. Empress card is a card of creation. Panahon talaga to para likhain na or gawin na or buuin na yung isang bagay na pinapangarap mo. Para totally makabawi ka. Example, nawalan ka ng trabaho sa mall. Pero sabi mo, ayoko na mag-mall. Bala ko nang pasukin yung industriya ng DH. Mag-DH na ako sa abroad. Matagal ko ng pangarap pero parang ngayon mo siya mabubuo. Parang ganon, no? Ganon yung example. After heartbreak, after loss, after pain, ito yung panahon na parang lalaksan mo ang loob mo para buuin yung isang dating pangarap. Okay? At the bottom, the Five of Cups. Panahon na talaga to for you to try something new. Buuin yung isang bagong bagay ng may renewed faith, may renewed hope, at kayang-kaya mo yan. Okay? So Aries, taga saan ka? Ano po ang weather sa inyo ngayon? Sa amin maulan, malamig. Kayo po, kamusta ang weather kung nasaan kayo today? In the area of what you need, meron kang the Magician card. Ang kailangan mo ngayon, action. Yun ang kailangan. And the Magician is telling you, act now. Para totally makabangon ka, makabawi ka, huwag mong isipin kung ano yung mga bagay na wala ka. Na wala akong ganito, wala akong ganyan, kulang ako sa ganito, kulang ako sa ganon. Kapag iniisip mo yung kulang mo, lalo kang hindi makakakilos. Okay? Lalo ka mawawala ng gana. Lalo mo mararamdaman yung paglubog na parang feeling mo I'm less, kulang, kapos, ganyan. So now, think yung mga bagay na meron ka. Kung ano yung meron ka, yun ang magagamit mo forward. Example, teka mag-a-apply ako pero wala akong damit, wala akong formal dress. Ay, si pinsan meron, pupuntahan ko. Kumbaga very resourceful ka. Gagawa ka ng paraan para lang matupad yung minamanifest mo. Example, ay, pupunta ako sa Maynila, meron akong application pero wala akong pamasahe.
Meron kang magagawang paraan, meron kang tools dyan. Ay, isasangla ko muna yung cellphone ko kay pinsan para meron akong pamasahe papuntang Maynila. Meron kang paraan. Pero palagi mo lang iniisip yung mga bagay na wala ka. So, always use your resources in your advantage. Okay? Magician, clarify natin. You have the Seven of Swords. Sabi ni Seven of Swords, may paraan. Meron kang makabagong strategy or makabagong diskarte na gagana para sa'yo. Kaya kailangan lang talaga baguhin mo ang mindset mo. Imbes ng mindset ng kapos na kapos, kundi mindset ng hindi, meron akong paraan, meron akong magagawa, meron akong idea. Yun dapat ang lagi mong isipin. Because kapag ganun ka, na-attract mo na-magnetize mo yung frequency ng possibility. Di ba? At the bottom, the Queen of Swords. Lagi daw may malinaw na direksyon, may malinaw ka magagawa na dapat mong panindigan. Kapag naisip mo na yung paraan, take action and you will make it. Congrats po. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Nine of Swords. Naku, heto ka na naman, Aries. Binabalot ka ng takot. Binabalot ka ng pessimism. Yung para bagang wala pa mang nangyayari, nega na agad. Halimbawa, ikaw ay gagawa ng mga baked goods. Sabi mo, magtitinda na lang ako ng cookies or brownies sa aming village, no? Pero teka, baka kailangan ng permit, baka setahin ako. Ay, baka walang bumili, sayang lang yung kita ko. Paano kung pangit yung packaging? Tawanan ako ng mga kumare ko. Pinapangunahan mo agad ng kanigahan imbes na gawin yung tibok ng puso mo. Nagpapakalunod ka agad sa mga posibilidad na wala namang katiyakan. So panahon to for you to really rise up, think positive, wag masyadong magpakalunod sa mga problema at lagi mong isipin, may chance ako para makabangon, makaahon. Okay? Importante yan for you this week. Especially tong linggong ito, susubukin ka talaga ng mga takot mo. Kaya panahon to for you to really gather your thoughts. Ano ba yung mga pumupuno sa isip mo? Puro nega ba? Puro positibo ba? Puro panliliit ba sa sarili? Puro overanalyzing ba? Kailangan i-evaluate mo kung ano yung kinokonsume mo sa utak mo. Minsan kasi punong-puno na yan ng nega. Kaya kailangan iwaksi yan. Kailangan gisingin mo ang sarili mo na hindi to pwede. Hindi pwede tong gantong mindset. Kailangan kong, kailangan mo ng Three of Cups. Kailangan mo ng suporta ng mga tao sa paligid mo. So gather your friends, gather your family para hindi ka maburyong ng ganyan. Sabi rin dito, lumabas-labas ka, Aries. Go out with friends, family. Enjoy your day, enjoy your weekend para makaalpas ka sa mga problemang dapat mong pakawalan sa utak mo. Panahon to really celebrate life. Celebrate what you have. Huwag mo masyadong dibdibin yung mga bagay na hayaan mo na lang lumagpas. Okay? So, enjoy muna this week. Enjoy, go out, relax para makalusaw ng problema. At the background, the Ten of Cups, friends and family. Tamang-tama yung payo natin kanina. Gather your friends, bond with your family. Kung malayo ka man sa pamilya mo, kung sino yung close sa'yo, ay talaga namang makipag-bond ka. Kahit online nga sa Zoom o kaya kahit sa Messenger, di ba? Tawagan mo. The time with your family and friends ang magpapalakas ng kumpiyansa mo para ituloy yung bagong bagay. Okay? Nakakalusaw din ang problema yan because you will realize na, may backer ako. May sumusuporta sa akin. Kaya ko to. Okay? In your near future, you have the Three of Swords. Meron kang gagawin in the near future. Antabayanan mo 3 weeks or 3 months after watching this video, babalik yung alaala nito. Kung ano man tong kasawi ang palad na ito, babalik yung alaala niya. Either para pahintuin ka or pahinain ka. Kaya, since advanced reading ito, kailangan mo malaman na kapag naalala mo itong pain na ito, itong suffering na ito, kailangan magaling ka para panghawakan na yung emosyon.
Huwag kang papanghinaan, huwag kang magbaback out, huwag kang iiyak na parang, hala bumalik, hala andyan na naman. No, be strong, be brave. Because tinatest ka lang ni universe kung talagang naka-move on ka na dito. So, ngayon pa lang while we're talking, paghilumin mo na ang sarili mo tungkol sa mga nangyari in the past. Kasi baka makaharang yan sa future. Example, meron kang past lover, tapos talagang very toxic siya halimbawa. So meron ka halimbawang bagong partner in the future. Tapos biglang naaalala mo yung ginagawa ni past lover. Pero wala namang kinalaman doon yung bago mo. So baka makasira ito sa inyong communication nang dahil dito. So you really need to let it go na hindi naman gagawin ni present lover yung ginagawa ni past, di ba? So kailangan maghilom ka dyan para hindi masira yung andar mo sa future. Parang ganon. Example lang yun ha. Kaya kung meron ka mga pain sa nakaraan, make sure na may tuldok yun para hindi masira itong future mo. Okay? Clarify natin. The Three of Swords. You have the Ace of Pentacles. Yes, para sa isang bagong bagay, unfair naman na iniisip mo na gagawin nito yung nangyari noon. Kasi nga, wala ka pa namang patunay na mali ito or pangit ito or masama ito, di ba? Kaya kailangan i-separate mo si past kay future at huwag mong isipin na mauulit yung nangyari noon. Ang tanong, ikaw ba'y nagsisi na doon? Ikaw ba'y merong lesson na natutunan doon? Kasi kung yes, maaring hindi mo na to maulit at maaring hindi mo na siya sapitin pa. So, learn from all your lessons, move on, wag nang bitter, wag nang dalhin yung mabigat na yon para clean energy and magaan mong yayakapin itong bago. Okay? At the bottom, meron kang the Emperor card. Naku, ikaw ito. Sabi niya, may power ka para panghawakan yung mga blessings sa'yo. Kaya kailangan kontrolin mo yung emosyon and be mindful, be disciplined, be palaban. Okay? In your challenge, meron kang the Knight of Swords. Naku, sabi dito, ang problema mo this week, ay yung para bang bara-bara. Parang you are thinking on your feet. Ano ibig sabihin nun? Gumagalaw ka lang nang hindi nag-iisip. Halimbawa, ay kakausapin ko na si ganito. Pupunta ka kaagad kay ganon, kakausapin mo agad without planning kung ano yung sasabihin mo. Kaya ayun, lalo kayo nag-away kasi na-misinterpret ka niya dahil lumabas lang sa bibig mo nang hindi pinag-iisipan. O kaya bigla kang pumirma sa isang papeles na hindi mo naman binabasa. Or bigla kang umoo sa isang alok na hindi ka naman sure kung kaya mo talaga. Pinapayuhan ka dito to think before you move. To really plan, timbangin, tignang mabuti bago tayo gumalaw, magsalita, or umoo, or magbigay ng ating pangako sa isang tao. Okay? Kaya panahon talaga to for you na magdahan-dahan, pag-isipan, para lalong hindi dumagdag sa mga alalahanin mo. Okay? Sabi rin dito, have more time to sleep. Kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga. Every time na merong kang pagkakataon para matulog, kunin mo yun. Makabuti yan para sa'yo. Okay? Knight of Swords, merong kang the Ten of Pentacles. Magdahan-dahan ka daw para sa mga bagay na permanente. Para sa mga bagay na pangmatagalan. Example, gusto mo nang bumukod kasama yung partner mo. Pero sure na ba? May ipon na ba? May bahay na ba? Yung utang mo ba'y bayad na? Baka saluhin pa yan ng partner mo o saluhin mo yung utang ng partner mo. Diba? So kung ikaw'y papasok sa isang long-term na bagay, kung kontrata man yan, or negosyo, or sideline, kailangan hindi nagmamadali. Kailangan dahan-dahan, metikuloso. Okay? Importante yan. At the bottom, the Queen of Cups. Queen of Cups in your core energy, and here telling me talaga na meron kang mga kutob, meron kang mga pakiramdam. Huwag mong iwasan, huwag mong i-ignore. Merong sinasabi yan sa'yo tungkol sa isang tao, tungkol sa isang ginagawa mo. So always listen to yourself. Okay? In your fortune, meron kang Justice card. Congratulations. Sabi dito, ang hustisya nasa iyo.
kung ano man yung mga bagay na pinagkait, talagang nadapa ka, natalo ka, feeling mo unfair, unfair yung treatment, unfair yung resulta, parang pakiramdam mo nilamangan ka doon. Sabi dito, this time around, babalik sa'yo yung good karma. Meron kang ma-harvest this week and you will feel like deserve ko to. Para sa akin to at nanamnamin ko to. Congratulations. Okay? Justice card is also about giving you the chance na parang ako naman ang bida. Ako naman ang may pagkakataon na umangat or sumaya or makaranas ng happy news. Okay? Justice, meron kang the Six of Cups. Yes, triumph over obstacle. Kung ano man po itong pinagdaraanan mo na parang matagal na, ngayon ka makakalasap talaga ng magandang sagot o magandang outcome. Kung meron po kayong legal battles na parang ilang buwan na, parang taon na nga, sabi dito magkakaroon ng pivot, magkakaroon ng resolution at maaring pabor ito para sa'yo. Really panalo after difficulty. Kung meron ka ba mga dokumento o pinagpapagura na sana makuha ko, sana matanggap ako, the hostisya is coming para sa'yo, patas na, papabor na sa'yo. Congratulations. At the bottom, the Sun card, yes, kalayaan, kaligayahan, happy result, happy news, super saya mo sa mangyayari this week. Congratulations. In your divine messages, meron kang the Knight of Cups. Pinapayuhan ka na kailangan makita mo yung totoo sa isang tao. Kung sino man yung nag-aalok sa'yo or napakabait sa'yo, parang merong mga taong too good to be true sa paligid. At hindi kailangan magpapakahulog ka sa kanilang matamis sa salita. Kung merong nag-aalok, kung merong nagpo-propose, kung merong parang sobrang bait o sobrang ganda ng pinapakita, kailangan makita mo ng totoo kung sino talaga sila bago ka mapa-oo, bago ka gumalaw, bago ka magpahiram ng pera, bago ka makipag-engage sa kanyang gustong mangyari. See the truth about the people around you. Okay? Hindi lahat yan ay talaga namang totoo or mabait talaga. Minsan gusto ko lang i-manipulate to get what they want from you. Kaya kilalanin ko sino yung mga nasa paligid. Ang Knight of Cups, the World card. Meron ka talagang dapat na putulin na ugnayan because narinig ko dito na marirealize mo this week na ay, akala ko ganito siya, hindi pala. Akala ko totoo yung sinabi niya, hindi pala. Akala ko mabait, hindi pala. So the reality with that connection ang magpapaputol nung cycle na yon at ready ka na to move on. At the bottom, Queen of Cups, may kutob ka talaga about someone. Pakinggan. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. You have Jug, light-hearted, carefree time. Sabi dito, panahon talaga to for you na mag-enjoy, labas-labas para malusaw ang mga problema. Parrot, someone will gossip about all of your secrets. Sabi ko nga sa inyo, merong friend kang too good to be true or plastikada. Kaya iwas-iwas sa mga pag-share ng sikreto o mga impormasyon na personal. You have fly a period of ill health and depression. Sabi ko nga sa inyo, take care of yourself. Kailangan bumawi, kailangan bumangon, magdasal, magpahinga pag kinakailangan para makabawi ang kalusugan. You also have angel, spiritual guidance, protection from harm. Pasalamatan mo ang iyong angel guide. Ginaguide ka niya ngayon every second of your life. Naku, malaki ang backer mo. Kaya magdasal sa iyong angel guide for their unwavering support and protection. Okay? Ang outcome ni Aries for August 17 to 23, the Page of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka sa isang bagay na magpapabangon sa'yo. Wag na wag sasayangin. Wag na wag i-ignore. Alam mo sa puso mo na ito yung chance ko para makabawi na. Kaya yayakapin ko to, iingatan ko to, pag gusto sumikapan ko to. Kung kailangan ko siyang aralin, mag-workshop ako, mag-training ako, or manood sa YouTube, gagawin mo. Okay? Para lang maging expert ka dyan at papalago mo yan sa buhay mo. Kung ano man tong inaasikaso mo ngayon. Page of Pentacles, the Five of Wands. Si Five of Wands, sinasabi niya na parang ang dami mong kalaban dyan ah. Ang dami mong kakompetensya.
na parang marami ding may gusto ng bagay na meron ka. So para hindi yan maagaw, para hindi mapunta sa kanila yan, alagaan mo. Do your best, give your best performance para manatili sa iyo yan at makabira ka, makalaban ka, at manalo ka laban sa mga kakompetensya mo. Okay? Importante yan for you. At the bottom the page of wands, yes, gora lang. So good lang, kayang-kaya mo yan. Magkaroon ka ng kumpiyansa, fighting spirit, magkaroon ka ng grit na akin yan, kukunin ko yan, walang makapigil sa akin, ipapanalo ko to. Parang ganon. So congratulations. So Aries, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Isipin mo tong one big question mo. Mabilisan lang to. Inhale and exhale the answer to your question. The Queen of Pentacles, the Two of Wands, and the Five of Wands. At the background, the Strength card. Kung ano yung tanong mo, magpakatibay ka daw. Kayanin mo, pagtiisan, laksan ng loob, because malaki yung chance mo to really earn that abundance sa question mo. Dapat ready kang kumawala sa comfort zone. Hindi pwedeng, ay, dito lang ako sa isang sulok kasi nakakahiya. Hindi pwede. Dapat lalaban ka. Kung ano yung ginagawa ng iba, dapat kaya mo rin gawin. Dapat kaya mo lagpasan, kaya mong pantayan, kaya mong higitan. Makipaglaban ka. Ipakita mo kung ano yung hangganan ng kakayanan mo para lang makuha ito. Kung ano man tong balak mo makuha, pwede, posible eh. Kaya be strong, be brave. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Kaya baguhin mo strategy mo, lumaban ka pa, kumawala ka sa nakasanayan para maabot siya. Okay? Good luck and congrats, kayang-kaya mo yan. So, mga Aries, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung August 17 to 23. Advance na advance para sa inyo, para mapaghandaan nyo pa. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.